12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na ito mga tugang Lunes po ngunyan, petsa 5 sa bulan kan Agosto 2024. Ini ang bareta alas 12 sin ako ang sinong magiging tagapagbareta, Mardilad daing iba. Enot sa headlines, itong darakulang mga bareta sa lado lokal. Free spay and castration rabies vaccination para sa mga ayam asin ikos. Kan mga US asin Korean Navy pinunanang unyan aldaw kasabay kang Pacific Partnership 2024-2 sa Legazpi City. Siyudad ng Legazpi, wala ning kaso ng rabies sa tao sa laog ng 4 na taon sigon sa City Veterinary Office. Sa lado nasyonal, barko kan Vietnam Coast Guard mabisita sa nasyon para sa joint drills as in training sa Philippine Coast Guard. Research vessel kan China nasirip sa West Philippine Sea. Gobyerno planong magtindog nin Forensic Institute para sa mga sensitibong crime investigation. Sa ibang nasyon, submarine sa Russia pinalubog kan Ukraine. Sa lado ng Karawati Sports, Carlos Yulo supay ang premyo matapos maka-double gold sa 2024 Paris Olympics. Yan ang headline. Kanya sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Pinunan ang unyan aldaw kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa Pagigan City Veterinary Office. Katuwang ang mga delegado kan Pacific Partnership 2024-2 and free spay and castration para sa mga ayam asin ikos asin ang libreng rabies vaccination sa Barangay Dapdap sa siyudad ng Legazpi. Ang aktibidad madurar sa Godsana Agosto 6, 2024 asin bukas sa mga nagataman ng ayam asin ikos sa sentro kan Legazpi. Parehong aktibidad man ang gigibuhan sa Agosto 7 sa Barangay Pawa para sa mga residentes kan norting parte kan syudad asin Agosto 8 asin 9 naman sa Barangay Tasan para sa mga nasa sur na parte kan Legazpi. Sa mensahe ni Vice Alcalde Bobby Cristobal, pinasalamatan kay ni ang mga US Navy asin Korean Navy sa pag-opresyir kan nasabing serbisyo sa mga Legazpeño. Sinabi man ni City Veterinary Office Dr. Emmanuel Estipona na dakulang katabangan ini para sa saindang kampanya na mapugulan naman ang pagdakol kang populasyon ka mga ayam asin ikos sa syudad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Wala ni nairistong kaso ng rabies sa tao sa Legazpi City sa nakalis na 4 na taon. Ini ang pinagkumpirmar ni City Veterinary Office Head Dr. Emmanuel Estipona kung saan sa iyang sinabi na may mga ayam na nagpositibo sa rabies alagad dahil man ini na ibabalyo sa tao. Sa ibong kainin siniguro ni Estipona na padagos manggirari ang sa indang mga inisyatibo asin programa para mapugulan ang pagkakaigwa nin rabies case sa siyudad Caibana na ang pagdakop sa mga balaw-bagaw na ayam, rabies vaccination, pagdaon ng referral para sa discount sa mga partner animal bite center para man sa mga personang nakagat nin ayam mo ikos. Nangapudan man si Tripona sa gabos na tagsadiri nin hayop na maging responsable para man may biteran ang siring na kaso sa siyudad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Sa dagdag pang baretang lokal, sobra sa 210,000 na individual ang natatada na dai pa na kapagrehistro sa Philippine ID System of PhilSys sa Bicol Region ngunyan na 2024. Sigun ni kay Philippine Statistics Authority Bicol Regional Director Engineer Cynthia Perdiz kung saan halis sa sobra sa 5 milyon na target kanahensya nasa 95.87% na o sobra sa 4.88 milyon na Bicolano ang rehistrado. Sinabi ni Perdiz na nangyenot sa pinakang dakol na nakapagrehistro nasa probinsya kan Masbate na may sobra sa 108%, sobra sa 106% sa Catanduanes, sobra 98% sa Sorsogon, 97% sa Camarines Norte, 91% sa Albay, asin sobra sa 90%
sa Camarines Sur. Uminabot naman sa sobra 3 milyon na mga PhilSys ID ang na-deliver, as in 1.8 milyon naman ang natawan ng electronic PhilSys ID. Mientras tanto, sa mga limang mga miyembro kan Kasurug Caps kan Police Regional Office 5 ang tinawanin recognition kang komandansya kasabay kang ginibong regular na flag raising ceremony kasubagong pagkaaga. Pinanginotan ni PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Andrew Perez Dizon ang pagtao nin medalya ng kagalingan kay Police Captain Erenio R. Mendoza asin Police Senior Sergeant Edgar T. Perez kang Camarines Norte Police Provincial Office. Parehong medalya man ana ito kay Police Senior Sergeant Arvin Buere asin Police Corporal Jason Millena kan Albay Police Provincial Office. Mantang medalya ng kasanayan ana ito man kay NUP Maria Laarni El Datario kan Camarines Norte Provincial Police Office. Sinabi ni Dizon na ang mga medalyang itinao sarong paagi para marekognisar ang sa indang naging akomplisimento sa pagmantinir sa kang katrangkilohan sa Bicol Region. Maabot sa sanggatos na mga estudyante halis sa manlain-lain na eskwelahan sa Santo Domingo, Albay, kay Banana ang mga akikan persons deprived of liberty sa Santo Domingo District Jail ang naging benepisyaryo kang kalusugan pang eskwela at baon mo sagot ko kan pasilidad poon kan Hulyo 29 sagod Agosto 3, 2024. Sigon kay Santo Domingo District Jail Acting Warden Jail Inspector Warde Noel Budolyo, resulta ini kan ispersos kan sa indang Welfare and Development Section, Health Section asin CRS Section kung sa inkaibanan sa mga pigtao iya mga educational materials, snacks, hygiene kits asin mga payong na nakakatabang ni Marhay para sa indang pag-eskwela kasabay naman kan pagbukas kan school year 2024-2025. Nasa 23 na mga micro-entrepreneurs hali sa mananlay na barangay kan Kamaligalbay ang natawan ng asistensya hali sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol. Ang kada nagnanegosyo nakaresibinin tig 10,000 pesos na ayuda sirarom kan Sustainable Livelihood Program o SLP kanahensya. Kaibanan sa mga naging benepisyaryo hali sa Barangay 1, Bariw, Kumon, Gotob, Baluan, Palanog, Salugan, Kinaritan, Taloto asin Taguytoy. Katuyuhan kay ni na matabangan ang mga economically disadvantaged na mga pamilya asing komunidad na magkaigunin marhay na kabuhayan para man masusteniran ang pangangaipukan sa indang pamilya. Speaking ganyan kan Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory ang publiko na magpartisipar sa mga nakalinyada nindang mobile blood donation activity ngunya na simana sa manlain na lugar sa riyon. Sa schedule na ipinaluwas ka na sabing opisina ngunya na aldaw Agosto 5 nagapadagos ang MBD activity sa Rural Health Unit kan Uwasalbay asin sa aga Agosto 6 magkakaigon ng parehong aktibidad sa Barangay Hunop sa Malinaw asin Barangay Salvacion sa Daraga. Agosto 7 naman sa Barangay Magapo sa Siyudad Cantabaco. Parehong aktibidad man nagigibon sa Agosto 8 sa RHU Donsol, Barangay Kabiguan sa Pilar, RHU Piduran, Barangay Villahermosa, Sarapurapo, RHU Viga sa Catanduanes, Barangay Tumulin sa Ligao City, Barangay MIC sa Daraga, Legazpi City Hospital asin Barangay Taysan, Legazpi City. Agosto 9 naman sa RHU Irusin Sorsogon asin Barangay Santikon sa Pulangi Albay. Ang mga interesadong magdonar ng dugo pwedeng makapag-komunikar kay Nicole Ann Bejo, ang Donor Recruitment Officer kan BSL SNRL. Nakuha kan Siroma Mangrove Local Conservation Area sa Siroma Camarines Sur ang kampyonato sa ginibong 3rd Gawad Ibaka Juan Best Mangrove Award kan Department of Environment and Natural Resources sa DNR Bicol. First runner-up man ang Coastal Barangay kan Jose Panganiban sa Jose Panganiban Camarines Norte. Second runner-up ang Kaluan Mangrove Area sa Tinambak Camarines Sur. Third runner-up ang Mercedes Critical Habitat sa Mercedes Camarines Norte asin ang runner-up
o kaya fourth runner-up ang Danau Mangrove and Eco Park sa Balud, Masbate. Sigun sa DNR Bicol ang aktibidad, parte kan pag-obserbar kan International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem kung saan pig-recognisar ang dakulang kontribusyon para sa pagkonserbar kan mangrove sa Kabikolan. Sa mensahe ni DNR Bicol Regional Executive Director Francisco A. Milla Jr., tinawan doon kay ni nan awards pigtao bako sa na pagrekognisar sa saindang mga naging esforsos kundi pagmotibar sa sainda na mas lalo pang pararumon ang dedikasyon sa konserbasyon, proteksyon asin pangataman sa mangrove para man sa masunod na henerasyon. Kasaropang baretang lokal, negatibo sa red tide toxin ang kadagatan sa Bicol Region, partikular na ang red tide monitoring area sa riyon. Sigon ini sa Shellfish Bulletin number 18 kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung saan nagluluwas na negatibo sa red tide ang mga samples na kinuha sa coastal waters kan Milagros Masbate, Sorsogon Bay, Huwag Lagoon sa Matnog, Sorsogon asin sa coastal waters kan Mandaon Masbate. Dahil kay ni salbadong kaunon han sin ikonsumo kan tawo ang gabos na klase ng shellfish halidigdi mantang tutugutan man kanahen siya ang pangolekta pagbakal asin pagpabakal ka mga laman dagat hali sa nasabing mga kadagatan. Magatugang primerong parte po yan sa tuyang Bareta alas 12 Bareta nyato sa lado lokal. Ang Bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa siniba pa, makalis lamang po kanya. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may salima rin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silymarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Adrian Salcedo. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, diskarting Uragon ang kaipuhan. Diskarting Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Spirits with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo.
Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga binasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmukna kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Nagtatabang na puun bata ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol ang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka jovenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Sa bareta niya to sa Radyo Nasyonal, maabot sa Manila ang 2,400 na toneladang Vietnamese Coast Guard vessel na CSB 8002 ngunya na Lunes para sa 4 na aldaw na pagbisita na kinabibilangan kan joint search and rescue drills siring man ang ensayo sa pag-iwas sa sulo asin pagsabog. Igwang sobra 80 na crew ang CSB 8002 na panginotan ni Vietnam Coast Guard Region 2 Deputy Commander Senior Lieutenant Colonel Hoang Quoc Dat. Pera sa mga drills asin pag-insayo bibisitaon man kan Vietnamese Coast Guards ang National Coast Watch Center kan Philippine Coast Guard Marine Science Investigation Force Area asin ang offshore patrol vessel na BRP Gabriela Silang. Sinabi kang Vietnamese Defense Ministry na ang pagbisita kan CSB 8002 may hararom na importansyang pampolitika dahil iniiyo ang sarong pagkakataon para sa parehong pwersa kan Coast Guard na isulong ang komprehensibong kooperasyon asin pakusugon ang kakayahan sa implementasyon kan ley sa dagat para magambag sa pagmantinir ang katrangkilohan, estabilidad, seguridad at kaligtasan sa imbueltong lugar kan dagat sa riyon. Magirumduman na kan Enero 2024 pinirmahan kan Philippine asin Vietnamese Coast Guards ang sarong Memorandum of Understanding na nagmumukna kan Joint Coast Guard Committee asin sarong Hotline Communications Mechanism. Na-monitor kan Philippine Coast Guard kan Sabado ang multipurpose oceanographic research vessel Ki Hyu San Hao mantang nagbabiyahe
sa northern parte kan Skoda Shoal sa West Philippine Sea sa paagi ini kan Dark Vessel Detection Program kung saan nagpapailing ini nin irregular na AIS o automatic identification system alas 4 nin hapon. Ang Philippine Coast Guard BRP Teresa Magbanwa o MRRV 971 padagos na pisusundan ang hiro kan Chinese research vessel ang Kishe Sun Sanhao vessel iyo an armado nin advanced technology kan marine environment detection, sampling and analysis. Sa monitoring kan Philippine Coast Guard ang Chinese vessel iyo ang naghali sa Panganiban Reef kan Nilyo 26 asin nag-agi sa mga kritikal na lugar na sakop kan Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaibanan sa inagihan kaini iyo ang Ayungin Shoal, Rajad Raha Suliman, Bulig Shoal, Hasa-Hasa Shoal, Abad Santos Shoal, sagkod sa Skoda Shoal, gabos na sa laog kan teritoryo kan Pilipinas. Na-monitor man ini kan Philippine Coast Guard sa research vessel sa northeastern seaboard kan Benham Rice bago ini maglaog ning Katanduanes asin Mapanas Samar kan nagkaaging Abril. Ini ang kainatunoting nakadokumentong pangyayari kan Philippine Coast Guard ang presensya kan research vessel kan China na nakuhaanin video asin retrato daing paaram asin daing pigsabing ang China sa ginibo asin paglaog kaini o kaya kan sa idang barko sa teritoryo kan Pilipinas. Iba pa niya itong baretang nasyonal, planong kan Marcos Administration na magtindog nin Forensic Institute para magkaigwa nin kakayahan ang mga law enforcement agencies sa nasyon na mag-imbestigar base sa siyensya arog kan Chinese o kaya kan Crime Scene Investigation o CSI kan Amerika asin maipakulong ang mga nagigibo kan mga krimen. Sa sarong weekend forum sinabi ni Department of Justice Undersecretary Raul Vasquez na nangako ang tulong foreign ambassadors na matabang para makamtan kan gobyerno ang plano. Sinabi kan opisyal ng Forensic Institute iyo ang science-based investigation asing criminal prosecution gamit ang mga modernong kagamitan para makaskas na maresolbiran ang mga sensitibo asing komplikadong kaso asin maipakulong ang mga nagigibo kaini. Kaibanan sa mga nasyon na nagtangro nin tabang iyo ang manungod sa pagtindog kan Forensic Institute iyon Australia, United Kingdom asin Norway. Sinabi kan opisyal na igwanan sa indang nahiling na mga lugar na pwedeng bugtakan kan Institute in kaso malaos ang plano. Nakatalaan man na ilansar sa Agosto 9 ang Special Committee for Human Rights Coordination Center sa irarom kan Office of the President bilang partiman kan pagpapakusog sa mga lakdang para mapakatamanan ang human rights sa nasyon. Iimbestigaran na kan Philippine Coast Guard kung nasa lugar ang tulong lunada na pandagat na responsable sa oil spill sa Bataan dahil sa imbalto sinda sa oil smuggling o paihi. Kaibanan na iba pang lunadan na pandagat mantang nasa kadagatan. Sigong kay PCG National Capital Region o NCR Central Luzon spokesperson Lieutenant Commander Michael Jan Encina na pigaaram na kan sa mga investigating team sa ang tunay na dahilan kung nata na sa kadagatan kang Bataan ang naglubog na MT Terranova, MTKR Jason Bradley asin MV Mirola para bago nangyari ang insidente. Pigsasabing sirarom kan sistemang paihi ang petrolyo halis sa sarong dakulang bugtakan pigbabalyo sa masaradit na lunadan na sa dagat para maiwasan ang pagbayad ng buwis. Sinabi man ni Justice Undersecretary Raul Vasquez na aadalan kan Department of Justice o DOJ ang posibleng conspiracy na pwedeng umabot sa disaster sa dagat sa Bataan na kinaimbultuhanin tulong lunadan na pandagat na nag-leak ng ribu-ribong litro ng gasolina sa Manila Bay. Ano ang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na pigadalan kan DOJ ang pagsangat ng class suit kontra sa mga responsable sa oil spill. Sinabi pa ni Remulla na ang gabos na tulong lunadan na pandagat konektado para
O kaya pero dahil nagpapaliwanag sa tahaw kan investigasyon kan Marine Casualty Investigation Team kan PCG o Philippine Coast Guard, sinabi ni Encina na sisiguraduhon indang dakul o kaya dai makakadulag ang mga responsable sa oil spill. Siring man, sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos III kung si isay ang mga may kasalan. Iyo ang maninimbag, ang magirumduman man na kaunulyo 25 ang naglubog na MT Terra Nova sa distansyang 30 o kaya 3.6 nautical miles sa sirangan kan Lanao Point sa Limayen o Limay, Bataan na kung saan may siring o kaya sarong tripulante ang nagadan. Nasa kabilugan na 17 medalya ang ginana kan sarong grupo ni mga Filipino Math Aces sa sarong 30 Nation Mathematics Competition na ginibo sa Lucknow, Kapitolyo kan Norteng Sirangan kan na Estados Unidos kan Uttar Pradesh kan India. Ipinahayag kan Mathematics Trainers Guild Philippines o MTG ang nasabing impormasyon kan nakaaging aldaw. Sigon sa MTG, nag-ensayo sa delegasyon, huminakot ang mga estudyante ng 3 silver, 7 bronze, asin 7 merit medal sa India International Mathematics Competition na ginibo po Hulyo 26 sa Code 31. Naglaban sa online ang contingent kontra sa maabot sa 600 na Math Aces gikan sa 30 nasyones kaibanan ng Estados Unidos, China, Taiwan, South Africa, Sri Lanka, South Korea, Peru, Thailand, Mongolia, Botswana, Cyprus, Bulgaria, Romania, asin ang host na India. Ang teams gikan sa Estados Unidos ang nangenot na pareho sa elementary asin high school division sigon sa MTG. Nakakuha ng silver medal sina Janelle Naika Lee gikan sa Chiang Kai-shek College, Antoinette Tiffany Yu haliman sa St. John Institute, asin Ethan Caleb Choi hali sa Jubilee Christian Academy. Dakulman na nakakuha ng bronze medal asin merit medal si Renard Eric Chua, ang opisyal kan MTG na pamayokan grupo. Maganduma na kanakaaging simana, duwa pang team kan mga estudyante na pig-training kan MTG ang naghali ng kabilugan na 126 o nag-uli ng kabilugan na 126 na medalya gikan sa mga kampyonato asin kompetisyon sa Singapore asin South Korea. Mientras tanto, day pwedeng gumibo ng corrective o kaya coercive action ang International Criminal Court o PC o ICC may kinaraman sa padagos na investigasyon kaini sa war on drugs ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Ang bagay nilang sinabi kan Department of Justice o DOJ kung sa inpig dadailang kanahensya na bako na parte ang Pilipinas sa treaty na nakrear kan tribunal. Sa sarong news forum sinabi ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez na mantang ang mga reporters pwedeng ang ICC pwedeng maglaog sa nasyon, ang International Tribunal pwedeng gumibo ni nagkapirang mga aksyon arog kan pag-aresto o pag-issue ng subpina kontra sa mga imbalto sa drug war. Sa bareta nga to sa ibang nasyon, ipinagorgulyo kan Ukrainian military ang sa indang pinalubog na submarine kan Russia sa pantalan kan Crimea. Sigon sa Armed Forces kan Ukraine na tinamaan ninda ang Rostov-on-Don na submarine kan Russia sa pantalan kan Sevastopol. Tulos man na naglubog gini pa na may kukonsiderar na sarong dakulang akomplishmento kan Ukraine. Poon kan 2014, sinakop na kan Russia ang Crimea asin ginibo ninda ining parte kan Russia. Ang submarine may laba na 73.8 meters asin kayang magdara ng 52 na mga pasahero. Sa laro ni Karawat Sports,
Kayong gustong premyo ang maiuli kan Filipino gymnast na si Carlos Yulo matapos na manggana ng primerong medalyang bulawan sa 2024 Olympics. Nangenot si Yulo sa men's floor exercise event o kaya kan artistic gymnastics competition kan 2024 sa 2024 Paris Olympics. Si Yulo ay kaduang Pilipino na nakatokdol ng medal na bulawan o gold medal sa istorya kan Olympics matapos ang panggana ni Heidelin Diaz sa 2020 Summer Olympics sa Tokyo, Japan sa women's 55 kilograms weightlifting category. Dahil sa iyang makasaysayan na panggana, may nagkapirang pabuya na nagalat para sa panibagong herwe kan Olympics sa nasyon. Sigon sa mandato kan Republic Act 10699 na pinirmahan kan 2015, ang mga medalist halis sa Pilipinas, iyo ang maresibing cash incentives depende sa indang ranking. Para sa medalyang bulawan, makakaresibin ng 10 million pesos, mantang 5 million pesos man sa sarong silver medal, asin 2 million pesos para sa sarong bronze. Ang nasabing cash incentives para sa mga individual category, asin makakakuha man ng Olympic gold medalist ng Olympic Gold Medal of Valor gikan sa Philippine Sports Commission o PSC. Nangako man ang Philippine Olympic Committee na tatawan in House and Lot ang mga gold medalist arog kan ginibuninda sa apat na medalist kan Tokyo Olympics 3 taon na nakakaagi. Matatawan man si Yulo nin sarong condominium unit na hali sa sarong property development company. Apera sa pangyayaring ini tatawan man kan Kamara de Representantes nin 3 million pesos si Yulo para sa panggana niya nin medalyang bulawan sa 2024 Paris Olympics kan Sabado kay sigon man kay Representative Elizaldico, Chairman kan House Committee on Appropriations. Breakthrough! Kasatuyan bareta sa Siyensya at Teknolohiya apod sa investigasyon o kaya imbensyon sa Estados Unidos sa sarong klase ng bombilya na nakakapagtao ng relaxing atmosphere asin vibe sa sisay man na magamit sigon kay Duisan Bike ang imbensyon o kaya inimbento niya andu dahil sa stress niyang namamatean kan siya nag-aadal pa sa sangon niya na nagtatrabaho na. Sinabi ni Bak na andu wireless waterproof asin de basta-basta napapasain ka sumahulog. Andu kayang makapagtao nin liwanag sa laog nin tulong aldaw kung kaya nakakatipid nin marahay sa kuryente. Andu pwedeng mabakal sa kantidad na $149. Istoryang naiiba! Sa satuyang espesyal na istorya, tinawan nin royal title ni King Charles III ang kakaibang breed nin kanding sa Golden Guernsey Goat. Kan Hulyo 16, nagbisita si King Charles III kay United Kingdom sa Guernsey. Ang Guernsey ang midbid sa indang agrikultura, lalo na ang mga baka sin kanding na langgaw ang kalidad na gatas. Sa royal ceremony, ang naging representante kan gabos na mga Golden Guernsey Goat si sa Somerville, Tamsin, para magresibin ng titulo na hali kay King Charles III. Ang royal title ni aplikable sa gabos na Golden Guernsey Goat sa bilog na kinaban. Ang breed na Golden Guernsey Goat na tinawan ng royal title ni King Charles III. Agosto 5, 1917 o 1917, kanamundag sa Lokban, Tayabas si Josefina Viluya Guerrero, ang pamosong espiya kan panahon kan World War II. Sa ibong kan pagkakaigwanin leprosy, si Guerrero nagsabay sa pag-alsa ka mga Pilipino kung saan siya diretsong nagdadara o sekretong nagdadara ni mga mensahe asin impormasyon manungod sa gera. Memoryado niya ang mga hero kan mga punes, pero sa mga mensahe, sekreto man siyang nagtatransportar nin mga armas asin iba pa na pangangaipo kan mga rebelding Pilipino. Alagad dahil sa iyang helang,
tulos siyang binawian ng buhay kan taon 1941. Sa sitwasyon kan Bulkan Mayon sa ngunyan, mantenido na sa alert level 1 ang Bulkang Mayon sa probinsya kan Albay, base man sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ngunya na aldaw Agosto 5, 2024. Sa nakalista 24 oras na report kan ahensya, nakapag-rehistro nin sarong rockfall event asin duwang volcanic earthquake ang Bulkan Mayon. May maluyang banaag o crater glow sa ngimot kaini o midabot man sa 387 tonelada an ibinugang sulfur dioxide kada aldaw asin 500 metros man ang langkaw nin aso o plume. Padagos sa pig-imbasyon o kaya pig-abisuang kang PHIVOLCS ang publiko na bawal ang paglaog sa 6 km permanent danger zone o PDZ asin ang pagpapalayog nin anuman na aircraft harani sa tuktok kan Bulkan Mayon. Mga tugang yan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta. Tinipan na sing kinalap sa DCGB News base na nakalista 6 oras. Katuwang niya sa pagsurat kan mga bareta sina Angel Mostaza, Jenny Matibayaran, kiring man si Mary Joy Jaresco. Good afternoon kay King Rinaldo, watching from Bangkiruan and listening. Bing Buen Bores, good afternoon po. Asin si Gerald Aranya is also watching. Sa pangarang po ni Juna Polis, Salado Technical, Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department si Cambilong na Tropa ka Mega Force Patrol. Ako po ang sinong naging tagapagbareta. Mardila Daing Iba, thank you for keeping me company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abang